Capricorn, hello! Welcome dito sa iyong second week ng January reading. January 7 to 14. Yan. For personal reading, guys, punta kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-message directly. Kung magbubook kayo or mag-i-inquire about personal reading services, pa-like and follow na rin yung ating FB page kung hindi pa po kayo naka-follow doon. At syempre, don't forget to subscribe din sa ating YouTube channel. Tignan na natin ano ba tong mga energies ninyo. Maraming salamat sa mga walang sawang nanonood ng ating mga readings, sumusuporta sa atin dito sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. Yan ang overall energy mo for the second week, Capricorn. So, inilagay ko lang ito as a stand. Yan, kasi wala akong matinong stand dito. Yan, para lang kita. Yan. Ito yung sign. Tignan nyo, Capricorn. Tapos tignan na natin yung iba pang surrounding energies. Deep knowing. Deep knowing is your intuition, your wisdom speaking to you, your higher self, no? Kumbaga, your inner voice. Kunin lang naman natin kabuuan ng cards. Ay, masyado pala ako nakausog doon. Usog natin dito. Hindi kasi ako nakatingin sa camera. Ayan. Pinagkakasya lang natin yung mga cards natin. Detail. O, Jiva, nagkasya. Okay, ito yung card na humiwalay. So, ilagay na natin yan. So, unahin muna natin itong deep knowing mo. So, si deep knowing, gaya nga nung sabi ko sa iyo kanina, Capricorn, this is your inner voice, your higher self speaking to you. So, this is a time na itong mga hunches mo, yung mga kutob-kutob, ay dapat mong pakinggan. So, kung may mga nasisense ka dyan, like malakas yung intuition mo or pakiramdam mo about something, trust your intuition. Maybe, kung may mga nararamdaman ka, pwedeng there is something na dapat mong bigyan ng attention tungkol dun sa bagay na yun or iwasan. Kasi usually naman yung mga intuition natin, yan yung nag-guide sa atin kung ano yung dapat nating iwasan, like dangers, yan. Or, binibigyan tayo ng, parang hints, no? Sa mga bagay-bagay. So, halimbawa, ayun ko, na-experience nyo na to. May na-meet kang tao, bagong introduce pa lang sa'yo, pero parang may nafe-feel ka na kagad doon sa tao na yon, na parang parang may mali dito sa person to. Yun. Pwedeng nasa-sense mo yung aura niya and at the same time yun, gumagana yung intuition mo. No? So, pwedeng ganun. So, basta ang sinasabi dito kaya lumilitaw yung deep knowing mo is may mga hunches ka in yung intuition mo na nararamdaman, no, sa ngayon. Na pwede mong gamitin yung intuitions mo na yan as a guide. Okay? Pwede kasing merong something ka nararamdaman dyan, pwedeng ini-ignore mo lang kasi wala ka pa namang proof, no? Syempre, di ba, gano'n naman yun pagka nafe-feel natin minsan yung intuition natin. Syempre, yung iba dinadoubt din nila kung dapat ba nilang sundin yung intuition nila or hindi. This is etong intuition na to, ito yung mga nasisense mo or
pwedeng may mga valuable information na pwedeng hindi pa nagme-make sense sa ngayon, no, na ibinibigay na itong intuition mo, pero later on marirealize mo na yung nararamdaman mo pala na yun, kaya ka pala nakakaramdam ng mga ganun na kutob-kutob o kung ano may nararamdaman mo ng time na yun na pala yung intuition mo na binibigyan ka na ng hint. Okay? Tingnan pa natin yung mga basta may malaking role yung intuition mo dito sa second week ng January, Capricorn. Uy, the Tower. Okay, surrendering and going forward. Yun yung mensahe ni the Tower para sa iyo. So, ikaw, mas ewan ko, kung ano man itong mangyayari dito sa Tower moment mo, hindi, ito na yung time na hindi mo na i-resist itong pagbabago na to, kung ano man itong disruption na dala ni Tower sa iyo. May mga dapat nang baguhin dito. And yun, mukha ngang ikaw ay willingly isusurrender mo na itong mga bagay na to or kung ano man itong dapat mong isurrender dito, Capricorn, no? So, may mga bagay na dapat tanggapin mo na for good, isurrender mo na. Bitiwan mo na, Choose your battles carefully. May air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius, meron ka ring Capricorn energy. Okay. So, dahil lumitaw to, o parang sinasabi dito, isusurrender mo na. Hindi ko alam. May laban dito na dapat na parang i-give up mo na Siguro ito yung mga hindi ko alam. Kung may mga kasamaan ka ng loob, kaaway, ito siguro yung i-give up mo na. No, hindi dahil nagre-retreat ka na, hindi pinag-uusapan dito kung sining nanalo natalo, pero ang ibig sabihin palalayain mo na yung sarili mo sa ganyang bandage. Kasi kung meron kang kagalitan or kasamaan ng loob, kaaway ng matagal na panahon, wini-weigh down ka nun So, kumbaga parang isa siyang malaking bato na pabigat sa iyo. Isa siyang malaking blockage, burden, no? Spiritual burden para sa iyo. And at the same time, pwedeng emotional burden na rin. Kasi yun yung mga baggages na dala-dala natin kung may mga galit tayo, kaaway, sama ng loob yan. So, nakikita ko, this second week of January, i-give up mo na yan. No? Whether ikaw ay may nakaaway dyan, may nakasama ng loob, matagal man, o recently, parang, yun siguro yun. Mas pipiliin mo na lang yung peace. No, gaya ng sabi ko, hindi pinag-usapan dito yung pagsusurrender na ibig sabihin kung sino yung mas inferior. Weak ka kung sumuko ka, parang hindi Parang i-release mo na yung mga ganyang negative energies, pabigat, no? Yan. Meron din ako nakikita dito na parang kung may pinaglalaban ka dito, pwedeng isuko mo na rin yung pakikipaglaban mo. Kasi you will start to choose your battles carefully starting itong taon na ito, no? So, mas pipiliin mo na instead na makipag-away, makipag-diskusyon, mas pipiliin mo na yung peace, yung diplomasya. Yun yung nakikita ko Hindi ka basta-basta magi-give in doon sa mga sa galit, or hindi ka papatol basta-basta or papasok sa mga argumento. Mas magiging wise ka na. No, yun yung nafe-feel ko. At speaking of battles, kung ano man tong mga battle na to, marami kasing meaning yung battle. So, kung anything na ipinaglalaban natin. So, it could be a relationship, prinsipyo, or yung kung meron kang pinagdadaanan,
battle pa rin yun, no? Sabihin na natin, ito bang ipinaglalaban mo na paghihirap dito sa trabaho na to is worth it pa ba o i-give up mo na to? Kasi gaya nga nung famous tarot reader sa YouTube na idol ko, si Minopan, is the juice worth the squeeze? Quote and quote, no? Yun yung laging sinasabi ni Minopan sa mga napapanood kong readings niya. Sa akin sa sign ko. So, yun na nga. Pwedeng may mga bagay ka dito na na isusurrender mo na. Kasi feeling mo siguro hindi na worth ng energy mo. Yun lang yung napipil ko. Whether yun na nga kung may mga nakaaway ka man dyan, or kung may ipinaglalabang kang prinsipyo, may bagay kang pinaghihirapan ng matagal na, and wala ka nakikitang progress. Pwedeng yun. Or yun nga, yung mga bagay na napifeel mo na nag-try ka naman na ng matagal pero parang pointless ipaglaban or i-continue yan. Speaking of battles, parang yan, kung kino-contemplate mo or pwedeng nakapag-decide ka na i-give up mo na yung bagay na yon, or hindi mo na i-continue, hindi mo na ipaglalaban. Okay? Haba na explanation natin. Ten of Wands. It seems na narating mo na yung hangganan dito, big sabihin, pwedeng you've been doing this for so long na ikaw ay napudpud na, kumbaga sa lapis. Naupos ka na parang sigarilyo Sa tagal mo nang tinatry, nag-i-struggle ka dito, nagpapakahirap ka, nagtitiis ka, nagsasakripisyo ka, kinakaya mo. Pero matinding burden na yung nakikita ko sa'yo dito with the Ten of Wands. No? Matinding burden na. So, siguro, dahil matagal mo ka nang nagsasuffer dyan, o matagal mo na rin pinaghihirapan naman yan, pinagtitiisan, kinakaya, pinagpapaguran, siguro yun nga, dahil gaya nga nung is the juice worth the squeeze. Baka nakikita mo parang hindi na worth it. Or pwedeng dumating ka na rin doon sa point na na-exhaust ka na. No, hindi na lang yung pagiging worth it Siguro minsan kahit naman iniisip natin, worth it pa rin siya, pero pag napagod na tayo, 'di ba? May mga time na gano'n na parang tipong naumay ka na. Nawalan ka na ng gana. Parang 'yun, doon ka na nag-give up. No, doesn't mean na ikaw ay loser. Siguro talagang dumating ka na dun sa point na na-burn out ka na. Yun nga sabi ko, parang lapis na naupos, parang sigarilyong naupos. Kasi na-drain na-exhaust na yung yung energies mo dito. Feel ko na na ibigay mo na lahat. Gaya nga ng sabi ko, this is something na hindi yung maiksing panahon. Pwedeng matagal mo na siyang ginagawa, matagal mo na siyang pinag-e-effortan, pinagtsatsagaan, pinagtitiisan. Ayan. Ayan, nakikita ko. Okay? But still, you are proud of your sacrifices. You are proud na ikaw ay ginawa mo lahat nung kaya mo with the Six of Wands. Yun yung nakikita ko. Okay? So, the challenge here is yung Six of Wands, which is recognition. So, ang nakikita kong challenge dito, since Six of Wands yung natapat dyan, pwede kasing, even though na marami ka nang nasakripisyo dito, marami ka nang pinagpakahirap dito, ginawa mo na yung lahat ng kaya mo for so long, pwedeng hindi nila na-appreciate yun. Nila or kung sino man tong person pertaining to dito sa situation na to, regarding dito sa mga baraha mo. So, yun yung na-feel ko rito sa challenge mo. Kahit sabihin naman na natin na nagpakatatag ka dyan, nagpakatiis-tiis ka, ginawa mo lahat ng staying power mo, binuhos mo lahat, effort mo, pagtsatsaga. Pero, yun na nga, ending, no, hindi pa rin na-appreciate. Parang hindi ka pa rin na-recognize dyan. So, whether ang pinag-uusapan natin dyan is relationships or sa trabaho man yan, yun nga. So, yun yung pinaka-challenge na parang in the end,
binuhos mo na yung lahat, ginawa mo na yung lahat, hindi pa rin nag-count para sa kanila or hindi nila yon na-recognize. Yung parang tinimbang ka ngunit kulang. O diba, pelikula na naman. So when it comes to your outcome, you have the Three of Pentacles. When I show my work, others give support. Okay. So, kung may mga tao dito sa challenge mo na hindi nila na-appreciate itong efforts mo, sacrifices mo, labor of love mo, lahat ng ginawa mo dyan, merong mga taong nakaka-appreciate. Mga or isa man yan, at least meron. No? Pwedeng hindi na-appreciate nitong person na to or nung ibang tao, pero merong naka-appreciate sa iyo. And merong sumusuporta sa iyo. Yan yung pinaka-importante. No? Hindi naman natin mapiplease lahat. Hindi naman lahat na-appreciate tayo eh. Yun naman yun eh. Ang importante dito, others will give support sa iyo. O, diba? Meron pa ring mga sumusuporta, nagmamahal sa iyo dyan. So, yun pa rin yung outcome mo. Ibig sabihin, hindi ka pa rin naman lonely or totally unappreciated. Meron lang mga hindi nakaka-appreciate, pero meron ding iba na nakaka-appreciate. And for your love life, you have the Devil card. This is Capricorn energy. Okay. So, nakikita ko dito is also release. Wow. So, pwedeng about love life itong lahat-lahat. Kasi the Tower is talking about release kanina eh. Tapos pati itong love life mo, lumilitaw dito is you are free from the chains ng Devil card. So, parang nakalaya ka na dito. Itong second week, ito na yung liberation mo. Ito na yung Independence Day mo pagdating dito sa pagkakatali sa ganitong klaseng relationship. And this is a toxic relationship for sure. No? Pinalaya mo na yung sarili mo dito. Ayan, you are free whatever is holding you back. So, congratulations on your Independence Day, Capricorn. Dahil alam naman natin na itong Devil card ay napakahirap takasan kasi nga nakakaano yan eh. Si Devil card is na nalulure ka niya, lalo kang tumatagal, lalong lumalalim yung pagkakalubog mo dun sa komunoy or pagkaka-attach mo yan. So, kung nagawa mong makaalis dito, congrats Capricorn, malaking achievement sa iyan. At yun na nga, nakalaya ka na dito. At least free ka na uli na gawin yung gusto mo, free ka na uli na magsimula kung kailan mo gusto. And for your closing message naman, you have Bat Spirit. A rebirth is assured. Okay, so parang itong Death card na feel ko naman dito sa Bat Spirit mo. Sabi kasi para kang ipapanganak uli. So, ibig sabihin, meron ditong pagsisimula. Hindi lang eh. Hindi ka lang nagsisimula eh. Malaki yung changes para sa iyo. Sa sitwasyon mo o sa sayo, no? Sa personal na aspeto. So expect mo na may makakapagsimula ka uli ng totally bagong chapter ka, iba kaysa sa dati. Ang laki nung improvement or pagbabago. Okay? Capricorn, ito yung mga nakuha ko dito sa second week of January reading mo. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.